Nangako po sa ating lahat, higit sa ating Panginoon. Minsan pa, maraming salamat sa pinagkaloob ng video sa araw nito upang magamit, magpahayag ng kanyang mga salita sa oras nito, maging sa mga testimony na pinagkaloob ng ating mga kapatid, ng bawat isa para sa glory ng ating Panginoon. Alora, ang ating pag-aaralan sa araw nito, muli ating ipagpapatuloy yung ating series sa aklat ng Titus. Ang ating ginagamit na version ay New King James Version. Ang sabi rito, "But as for you, speak the things which are proper for sound doctrine, that the older man be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love, in patience. The older women likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers, not given to much wine, teachers of good things, that they admonish the young women to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husband, that the word of God may not be blasphemed." Verse 6, "Likewise exhort the young men to be sober-minded, in all things showing yourself to be a pattern of good works, in doctrine showing integrity, reverence, incorruptibility, sound speech that cannot be condemned, that one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you." Verse 9, "Exhort bondservants to be obedient to their own masters, to be well-pleasing in all things, not answering back, not pilfering, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things." Ang mensahe ng Panginoon sa araw nito ay may titulong "The Faith That Can Adorn", ang pananampalatayang makapagpapalamuti. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Muli po, Ama, maraming salamat po, Diyos, sa sandaling ito na minsan pa pinagkatipo mo kami, pinagsama-sama mo kami upang patuloy po kami mag-aral ng iyong mga salita. Lord God, tunay nga, O Diyos, na buhay ka. Ikaw po, O Diyos, ang makapangyarihan na may kontrol sa lahat ng bagay, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na banal ka, Panginoon, at anumang bumbatik ng karumihan ay hadlang upang hindi po namin maintindihan at maunawaan ang nais mong ituro, Panginoon, sa mga sandaling ito. Kaya patuloy po kami lumalapit sa iyo, minsan pa humihingi po, Panginoon, ng paglilinis. Mga bagay na naisip, nasabi, Panginoon, nagawa na hindi kaaya-aya sa iyong harapan, dalahin ko po, O Diyos, ang kapatawaran, ang kalinisan upang nasa gayon tunay nga na wala pong magiging balakid para maintindihan po namin maunawaan ang nais mong ituro sa mga sandaling ito. At minsan pa, Ama, dalahin ko na sa tulong gabay nga po, Panginoon, na Santong Espiritong ipinagkaloob mo, naririto po kami dumadalangin na patuloy mo kami pagpalain. Ianahin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang nasa gayon ang karunungan at kaalamang nagmumula sa iyo ay aming tanggapin upang maintindihan po namin ang nais mong ituro sa mga sandaling ito, O Diyos. At dalahin ko nga po minsan pa muli, na dalahin ko, O Diyos, na pagkalooban mo ako ng mga pananalita, mga karunungan at kaalaman, Panginoon, upang may paliwanag ko na may kasimplihan, Panginoon, ang iyong mga salita. Tunay nga, O Diyos, na ako'y gagamitin mo lamang, instrumento lamang, Panginoon, pero ikaw po, O Diyos, ang siya nagpapahayag, Panginoon. Ang katotohanan mula sa iyong mga salita ang siya patuloy na mangusap, Panginoon. At dalahin mo nga po, O Diyos, na tunay nga na mga salita mo ito, O Diyos, na aming pag-aaralan, hindi lang ito papasok sa aming mga tenga at lalabas sa kabila. Bagkus ito, O Diyos, ay maiiwan sa aming puso sa aming isipan upang nasa gayon patuloy po namin itong maging paalala kung paano po kami lalakad at kung paano po namin may sa pamuhay, Panginoon, ang layunin ipinagkaloob mo sa iyong mga hinirang, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po, O Diyos, ang aming samdalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, The Faith That Can Adorn, ang pananampalatayang makapagpapalamuti, magpagbigay ganda, makikita sa atin na tunay nga ang ating pananampalataya ay tunay. Kung maaalala natin, last Sunday, na ang pinag-aralan natin, ipinaalala ni Apostol Pablo na tayong mga mananampalataya, lalo higit ang mga mananampalatayang naroon sa lugar ng Creta, na maging maingat Kasi may mga bulaang propeta na dumating sa iglesia ng Creta.
At hindi rin lingid na maging sa kapanahonan natin, maaaring mangyari yon. At doon makikita natin na sa ating pinag-aralan yung kaibahan o distinction ng isang hinirang na siyang makikita natin na yung kung ano yung resulta o bunga ng tamang aral na ating pinag-aaralan o pinangahawakan. At dito nga, kapag sinabi mong sound or healthy doctrine, ang sabi nga niya rito, ay sound or healthy teaching is teaching that is in accord with the message of the Savior. Kumbaga itong mensahe nito, yung pinag-aaralan natin, ay may kinalaman o ito yung naayon sa ano yung aral o turo ng ating tagapagligtas. Walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. At makita nga natin na ito yung mabuting balita, gospel message that gives eternal life. Katulad nga rin yung sinabi ng ating mga ragazzi na yung kanilang pinag-aralan kahapon, na-remind sila yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Kristo dun sa krus ng Kalbaryo, na sa pamamagitan ng sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Kristo, ito yung naging daan para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon tayo ng kaligtasan. At dito, maintindihan din natin, ang sabi nga niya rito, but it is also a message that produces behavior that corresponds to the Savior's purpose for coming into the world. Ibig sabihin, binigyan tayo ng kaligtasan, pero hindi lang tayo basta binigyan ng kaligtasan, bagkus meron tayong layunin kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. At ito yung patunay na maging ang ating Panginoon sa Kristo na sa kanyang pagkakatawang tao, sa kanyang pamumuhay dito sa lupa, ang pagkamatay dun sa krus ng Kalbaryo, may layunin, di ka nga. Ganon din sa atin, na ang ating Panginoon sa Kristo dumating dito sa lupa para bayaran ang ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan bilang isang regalo. At dito, pinapaalala sa atin na maging yung salvation of the Christ, makikita nga natin na nung mamatay ang ating Panginoon sa Kristo dito sa krus ng Kalbaryo, napagtagumpayan ng ating Panginoon sa Kristo yung paghahari ni Satanas. Yung Satan's rule, ika nga, maging yung kasalanan ay may kakayanan tayong talunin kasi napagtagumpayan na ng ating Panginoong sa Kristo. At ito'y ating di mapagtatagumpayan at mapagtatagumpayan ng sino mang nananampalataya, nagtitiwala sa ating Panginoong sa Kristo. At dito nga, ang sabi, tayo, tinanggap natin ating Panginoon sa Kristo bilang personal Lord and Savior. Pero naririto pa rin tayo sa mundong ito. Naririto pa rin tayo, nagkakasama-sama tayo sa iglesia ito na NCP Palermo, naririto tayo sa Palermo, dito tayo tinawag. Dito tayo hinirang at dito tayo binigyan ng layunin para makita sa atin ang pananampalatayang tinanggap natin. Makita sa atin yung resulta, layunin ng ating pagkahirang sa atin. Ngayon, ang nakakalungkot, halimbawa, if our lifestyle fails to reflect the character of God, then we neutralize our testimony. Kapag yung ating patotoo ay naging salungat sa sinasabi natin tayo'y mananampalataya, na tayo'y hinirang pinili ng Diyos. Nagiging alanganin yung ating pagiging patotoo na tayo'y may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At dito sa ating pag-aaralan, meron tayong tatlong titingnan, ipinaalala ng Diyos sa mga sandaling ito. Yung unang punto na pinapaalala niya, the older generations, yung mga mas nauna ng konti. Sabi rito, kumbaga mas nauna kami ng konti. Ang sabi na sa verse 1 hanggang 5, but as for you, speak the things which are proper for sound doctrine, that the older men be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love, in patience. The older women likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers,
not given to much wine, pictures of good things, that they admonish the young women to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. Yon ang siyang pinapaalala dun sa verse 1 to 5. At makikita nga natin na itong Titus, sinulat to ni Apostol Pablo kay Tito bilang iniwang tagapanguna, binilinan kung paano sasaayos ang iglesia sa lugar ng Creta o sa Gresya. Ang sabi nga niya nito, but as for you, speak the things which are proper for sound doctrine. Kumbaga, pinapaalala ni Pablo kay Tito na Tito, binilinan kita. Binilinan kita na ito ang dapat mong gawin, na ituro mo yung sound doctrine. At ang sabi nga kanina, yung sound doctrine may kinalaman yan sa mensaheng itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Kung maaalala nga natin sa huling part ng chapter 1, yung ating pinag-aralan last week, may mga false teachers na meron din dun sa lugar ng Creta. At dito, pinakikita na si Tito ay naiba dito sa mga false teachers nito dun sa tinutukoy sa last part ng chapter 1. Kasi si Tito, ang sa kanya, itinuturo niya yung mensahe ng Diyos na kung ano yung mensahe na ayon sa sound doctrine, sa aral mula sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Diyos, ika nga. Naiba siya. At dito, makita nga natin na itong mga false teachers na ito, nagtuturo sila ng mga kung ano-anong legalism, mga kinasanayan nila sa mga kautusan, pero si Tito, yung tamang aral ang kanyang itinuturo. Ika nga. At dito, sinasabi niya na itong tamang aral nito ay makikita kay Tito sa pamamagitan ng right living, ng tamang pamumuhay sa pamamagitan ng tamang kanyang kaalaman. Na tamang pamumuhay na nakabase kung ano yung tamang kaalaman ayon sa salita ng Diyos. At dito, katulad sa atin, na alam naman natin, katulad sa ating pag-aaralan, pinag-aaralan, ang ating batayan lagi ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. At alam natin na ang Biblia is a book that tells us how to live. Itinuturo sa atin kung paano tayo dapat mamuhay. At dito, isang kahangalan o isang kaipokrituhan na sinasabi natin tayo'y naniniwala sa katotohanan, pero binabaliwala natin yung pamumuhay na dapat nating isapamuhay bilang isang mananampalataya. At dito, kumbaga, laging pinapaalala sa atin na ang Diyos umaasa ng bawat isa sa atin ay mamuhay ng karapat-dapat at kalugod-lugod ayon sa kanyang layunin. At dito, kumbaga, yun yung unang paalala ni Pablo kay Tito na ituro mo yung tama ayon sa sound doctrine. Ngayon, pagdating doon sa verse 2 and 3, ang sabi niya rito, Paul begins by addressing older men and then verse 3, older women. Pagdating doon sa verse 2, pinapaalala ni Pablo kay Tito kung paano mo i-approach yung mga mas nakatatanda, mga nakatatandang kalalakihan, mga nakatatandang kababaihan. At dito, pinapaalala nga sa atin na yung nakatatanda, ang sabi niya rin, we see a call to maturity that is more than just age. Na yung nakatatanda o maturity na tinatawag rito, hindi lang basta sinasabing mas matanda sa edad. At dito sinasabi, it shows us the depth of spiritual understanding and experience. May kinalaman din to kung paano, kung gaano kalalim ang kanyang pagkaunawa
sa spiritual na mga bagay at sa mga bagay na naranasan niya sa kanyang paglakad bilang isang mananampalataya. Kaya nga sabi, paalala na older men are to be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love, in patience. Na mga nakatatanda ng kalalakihan ay nararapat na mahinaon, kagalang-galang, may kabanalan, lumalakad sa tamang pananampalataya, sa pag-ibig, sa kapasensyahan. At dito, si Titus, kumbaga, naroon sa lugar ng Creta at meron siyang mga kasama sa iglesia sa Creta na mas matatanda sa kanya. At ang paalala kay Tito na yung pag-approach niya dito sa mga kalalakihan na mas matanda sa kanya, i-approach niya ng may kahinahunan, ng may pag-ibig at ng may karunungan. Kasi alam naman natin na ang mas nakatatanda ay masyadong mga emosyonado. Mas madaling ma-open kapag medyo nakatatanda na. Realidad yan. At dito, mas nakakalungkot na halimbawa si Titus, si Tito, na magtuturo doon sa mas matanda sa kanya sa maling kaparaanan. Kaya yun yung paalala ni Pablo kay Tito kung paano niya ipa-approach yung mas nakatatanda sa kanyang kalalakihan. At dito sinasabi nga, Paul wanted Titus to know that they must live with the maturity and wisdom that their years should give them. Na itong mga nakatatandang kalalakihan, mas matanda sila sa edad, kumbaga ipaalalahanan niya na dapat ang kanilang pamumuhay ay naaayon na rin sa edad na meron sila, sa spiritual understanding nila. Yun ang yung pagkapaalala na sinasabi ni Pablo kay Tito. Kaya nga dapat maging may lumalakad ng kabanalan, pasensyoso, at dito ang sinasabi nga, yung paalala na the command to teach these things means that they do not come automatically with age. Na hindi ito nangyayari na sinabi mong matanda ka lang sa edad, ay meron ka na ito. Kaya nga minsan di ba nakakarinig tayo na, ang tanda na parang walang pinagkatandaan. Di ba meron ganyan tayo narinig? At yun yung pinapaalala ni Pablo kay Tito, na itong mga mas nakatatandang kalalakihan dapat mamuhay na sa kanyang edad, na dapat ito yung kanyang pagkaunawa na rin sa kanyang lakad bilang isang nakatatandang kalalakihan. Ngayon, ang sabi nga niya rito, in a time when there are distractions everywhere, we need leaders who will anchor us in God's reality. Na sa mga oras na maraming distraction, narinig natin sa mga testimony, maraming talagang distraction. Kaya kailangan natin ng leader na mga mas nakatatandang kalalakihan na ito yung mangunguna sa atin, aalalay sa atin na kung paano kalalakad sa kabila ng mga distraction na meron dito sa paligid natin. Yun yung pinapaalala rito. At ang sabi nga niya rito, Paul urged Titus to teach sound doctrine in order to produce these characteristics. Na ang batayan para ma-develop yung spiritual understanding mo, ang pinagbabatayan natin ay kung ano yung sound doctrine nga, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yun yung pinakambatayan para ma-develop yung mga spiritual understanding na ito. At ang sabi nga doon sa una, ang sabi nga niya rito, sound in faith. Ibig sabihin, pinangahawakan mo o pinangahawakan niya kung ano yung katotohanan na meron siya mula sa kanyang pananampalataya. Ang sabi nga niya rito, the senior men were to be strong and healthy in the faith and in the word of God. Kumbaga, senior men were to be strong and healthy in the faith. Matatag siya sa kanyang pananampalataya dahil sa salita ng Diyos. Their lives were to be shaped by their faith in Christ and the Word. Ang buhay ng mga mas nakatatandang kalalakihan na sila'y nahuhubog
dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, dahil sa paniniwala nila, pananalig nila sa salita ng Diyos na kanilang natututunan. Kaya nga, sound in faith. Yung pangalawa, ang sabi nga niya rito, sound in love, na like their strength in faith, that they were expected to be strong in love for the Lord, the church, and the unsaved. Yung lakas ng kanilang buhay pananampalataya, kumbaga, makikita natin, inaasahan dahil matatag ang kanilang pagmamahal na meron sila sa ating Panginoong Diyos. Mahal nila kung saan sila naroong iglesia. At naiintindihan nila na dapat din nilang mahalin yung mga bagay o yung mga taong wala pa rito o wala pang kaligtasan. Mga paalala na sinasabi para sa mga mas nakatatandang kalalakihan. Yung isang pinapaalala rito, sound in patience. Yung pagiging pasensyoso. Ang sabi nga, they were to be strong in patience. This reveals the need for committed endurance, not easily abandoning the work of ministry. Na kapag ikaw ay pinagkatiwalaan halimbawa ng isang ministeryo, hindi ka basta-basta mawawala sa ministry o hindi mo iiwan ang ministry dahil na-distract ka ng mga distractions sa paligid mo. Kumbaga matibay ang pasensya mo kasi may committed endurance ka, may katatagan ka na panghawakan kung ano yung pananampalataya mo. Pasensyoso ka na. Oo, hindi laging totoo aposto ang sitwasyon ng ating buhay pananampalataya. Maraming distraction. Pero dapat matuto kang maging pasensyoso kung paano ka lalakad sa iyong buhay pananampalataya. Yan ang isang pinapaalala rin sa mga kalalakihan. Ang sabi nga niya rito, in the face of this disappointment and perceived failure, they were expected to press on in the faith. Sa mga sitwasyon na parang bang nadidismaya ka, nagpe-fail ka, totoo lang, may nangyayari naman talaga, di ba? Para bang pinanghihinaan ka ng loob, gusto mo nang tumigil, pero hindi dahil doon. Oo, magpausa ka, pero press on in the faith. Magpapatuloy ka pa rin. Hindi ka talagang mawawala. At ang sabi nga niya rito, their commitment to the Lord was to be driven by their love and devotion to Him rather than outside circumstances. Ang kanilang pagpapatuloy ng mga mas nakatatandang kalalakihan ay hindi dahil sa mga distraction na nangyayari sa paligid, kundi dahil sa love and devotion natin sa Diyos na ating pinananaligan. Yan ang siyang bilang pinapaalala ni Pablo para kay Tito na ituro niya sa mga nakatatandang kalalakihan. At ngayon, pagdating nga doon sa verse 3 at verse 4a, yung unang bahagi, ang sabi niya rito, the older women likewise that they be reverent in behavior, not slanderers, not given to much wine, teachers of good things, that they admonish the young women. Ngayon, paano naman haharapin ng mga mas nakatatandang kababaihan? Ang sabi, kung paano pinaalalahanan si Tito kung paano siya maging maingat sa pakikitungo sa mga nakatatandang kalalakihan, maging maingat din siya kung paano makikitungo sa mga mas nakatatandang kababaihan. Kumbaga, maging maingat din. At ang sabi nga niya rito, na paalalahanan itong mga nakatatandang kababaihan na ang sabi, sila ay magiging model and foundation para sa younger women.
The godly behavior of the older women becomes the model and foundation for a ministry to the younger women. Kumbaga, dito pinapaalala na yung buhay nila ay may layunin. May layunin sila na mas nakatatanda kayong kababaihan, meron kayong layunin na kayo ay pwedeng maging modelo, halimbawa ng mas nakababatang kababaihan. Kung maaalala natin, yung sa chapter 1, verse 11, ang sabi ron, it is necessary to silence them, they overthrow whole household by teaching what they shouldn't in order to get money dishonestly. Ang sabi rito ni Pablo, paalala niya, kailangang pigilan sila sa mga ginagawa sapagkat ito yung mga false teacher. Ang sabi, kailangan pigilan itong mga false teacher nito sa kanilang mga ginagawa sapagkat ginugulo nila ang mga pamilya. Kumbaga itong mga false teacher nito, hindi man direktang sinabi, pero maaaring itong mga false teacher nito, nagtuturo sila ng mga salungat kung paano igwigwida, isasaayos ang pamilya ng Diyos. Ika nga. Kasi ang tinuturo nila salungat para sa sarili ng personal gain. At dito makita natin na sinasabi nga na itong mga kababaihang ito, ang paalala, kumbaga, hindi lang sila basta nakikinig, hindi lang sila basta nag-aaral. Sa kanilang pakikinig, pag-aaral, meron silang responsibilidad na sila ay tinitingnang modelo ng mas nakababata sa kanila. Yun ang pinapaalala sa mga mas nakatatandang kababaihan. Na may layunin kayo. May layunin kayo sa mas nakababata sa inyo, ika nga. At ang sabi nga niya rito, sa pamamagitan ni Pablo na itinuturo ng Diyos sa pamamagitan ng Pablo na ang mga kababaihan ay kinakailangang magkaroon ng behavior consistent with holiness. Yung kanilang paglakad ay may pagnanais na magkaroon sila ng mga pag-ugaling may kinalaman sa paglakad sa kabanalan. Kaya nga paalala rin sa kanila, be reverent in behavior, not slanderers, not given to much wine, teachers of good things. Yan din ang paalala sa kanila. Na ang kanilang buhay ay nararapat na naayon sa paglakad sa kabanalan, na naayon sa paglakad na may kabanalan. Yan ang pinapaalala sa mas may nakatatandang mga kababaihan. At ang sabi nga, not false teachers, not given too much wine. Hindi mga false teachers na pag sinabi mong false teachers, ito nga yung, kung maaalala natin, mga slanderers, talebearers, mga gossipers, mga marites. Hindi mga haka-haka, mga walang respeto, hindi ganyan. A person who goes about talking about others, stirring up mischief and disturbance. Ang ginagawa nila, kwento rito, kwento dyan, na nakakasira sa kapwa niya. Hindi ganyan ang sinasabi. Hindi mga gossipers, hindi mga false teachers, at hindi sinasabi, sabi niya rito, not given too much wine. Kasi, nung panahon na yon, sa lugar ng Creta, sa kapanahunan ng Roman Empire, ang mga kababaihan noon ay kilala sila na mahilig sa mga alak. Mas in-specific yung mga kababaihan na ito. Na ang sabi nga niya rito, not to be a drunkard, not sit around drinking all the time. Hindi. Kung aalalahanin mo, parang gustong sabihin ni Pablo, kayong mga babaihan, huwag kayong maging chismosa nila sa inyong gera.
Parang sa Pilipinas, yung mga unbeliever, ganyan. Mga aga-aga rin lasenggerang chismosa. Yan ang pinapaalala ni Pablo. At ang sabi nga niya rito, Paul recognizes special challenge need special instruction. Kasi nga, yan yung kilalang katangian ng mga kababaihan sa lugar ng Creta. Ngayon, maging itong mga ugaling ito, itinuro rin ni Pablo kay Tito bilang paalala sa mga kababaihan. Ang sabi nga sa 1 Timothy chapter 3 verse 11, in the same way, their wives are to be women worthy of respect, not malicious talkers, but temperate and trustworthy in everything. Gayon din naman, ang kanilang mga asawa ay dapat maging kagalang-galang, hindi mapanirang puri, mapagtimpi at tapat sa lahat ng mga bagay. Kumbaga, pinapaalala sa mga kababaihan na maging kagalang-galang, hindi mapanirang puri ang paalala sa mga kababaihan. At pagdating doon sa verse 8 ng 1 Timothy rin, ang sabi niya rito, likewise, must be the deacons. Alam naman natin na ang mga kababaihan, pwede rin silang maging deacons, kaya specific din dyan. Ang sabi niya, likewise, must be the deacons be grave, not double-tongued, not given to much wine, not greedy of filthy lucre, ika nga. Kumbaga dito, ang sabi nga niya rito, maging kagalang-galang, tapat ng usap, hindi lasenggo. Kasi nga, yun yung bad traits ng ilang mga kababaihan. Sa halip na ang maging ugali mo ay babaeng chismosa, ang dapat mong maging ugali, teachers of good things. At ang sabi dyan, this refers to ministry in the home. Elderly women are to live such godly lives that they teach by their very example and testimony within the home. Maging isang huwarang ilaw ng tahanan ang mga mas nakatatandang kababaihan. Ang sabi nga, yan ang purpose ninyo mga nanay, mga mas nakatatanda. Kasi ang purpose nyo, maging ehemplo kayo ng mas nakababata sa inyo. The great need for this characteristic is in regard to the responsibility of teaching the younger women. There is a purpose and this is much needed in our day. May layunin. Kahit mas akala mong mas nakatatanda ka, may purpose kung bakit ka narito sa church mo. Paul urges older women to train younger women to love their husbands and children, to be self-controlled, and to cultivate a home environment filled with kindness. Ang paalala ni Paul sa mga nakatatandang kababaihan, love your husbands. Hindi husband ng iba. Love your children. Ang paalala ni Pablo sa mga nakatatandang kababaihan. Sasabihin mo, di ba? Parang automatic na yun na sa nanay, mahal talaga nila ang kanilang mga anak. Kung minsan nakakalimutan na ang mga asawa nila, nilalamig na. Mas importante na ang mga anak. Pero yun ang paalala ni Pablo. Love your husbands, love your children. Ibig sabihin, in-specific ni Pablo, oo, automatic na to, pwede ka nang magkaroon talaga nito. Kasi, pag anak mo, talagang mamahalin mo eh. Pag asawa mo, kapag habang mainit pa, mahal mo, pag yung nilamig na, ewan na sa'yo. In-specific ni Pablo kasi dumarating sa punto na dapat yung pag-ibig ng love your husband, love your children, katulad ng love of Christ,
na handa ka magsakripisyo. Kaya in-specific ni Pablo, pinaalala niya sa mga nanay na handa ka magsakripisyo katulad yan ng ginawa ng ating Panginoon sa Kristo para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. In-specific, pinaalala, ika nga. Kahit nanlalamig na, pero handa ka magsakripisyo kasi ito yung dapat makita sa iyo bilang lumalakad bilang isang mananampalataya. The aspect reflect the self-giving sacrifice of Jesus must be taught. Pinapaalala ng mensahe ng Diyos. Isang malaking responsibilidad, pero ito yung salita ng Diyos na pinapaalala niya sa mga sandaling ito. Kaya nga ang sabi niya rito, may purpose. Yung mentorship is vital para na sa gayon may nakikitang magandang halimbawa. It is a calling to pour into the next generation the wisdom gained from our trials, our failures, and our triumphs. Kumbaga, isa siyang panawagan para makita ng mga bagong henerasyon na nagkaroon ka ng talino, ng kaalaman, dahil napagtagumpayan mo yung mga pagsubok, napagtagumpayan mo yung mga kamalian mo. Kumbaga dahil sa experience mo, sa spiritual understanding mo, may share mo to sa mas nakababatang henerasyon. Yun yung sinasabi, pinapaalala rito. Katulad halimbawa na siguro naman sa atin, kung bakit tayo nagkaroon ng mga o medyo nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos o maaaring may mga ginamit sa atin, mas nakatatanda sa atin, mas nakatatandang kababaihan kung paano ka nakakilala, ika nga. O kung paano ka nagkaroon ng parang magandang halimbawa kung paano siya namuhay sa kanyang buhay pananampalataya. Nanay mo man, kapitbahay mo man, o sino mang kakilala mo mas nakatatanda sa'yo. Pero nakita mo na kung paano siya lumakad sa kanyang buhay pananampalataya. Ganon ang pinapaalala sa mga nakatatanda kababaihan na may layunin kayo sa mas nakababata sa inyo. At dito, ang sabi nga niya rito, they have helped us navigate the difficult things in life, teaching us not just with words, but through their lived experiences. Dahil kung paano sila namuhay. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin, ang sabi naman niya rito, the younger generation. Diyan na ako kasama. Inom muna ako. Ang sabi niya rito, likewise, exhort the young men to be sober-minded, in all things showing yourself to be a pattern of good works in doctrine, showing integrity, reverence, incorruptibility, sound speech that cannot be condemned, that one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. Itong verse na to, verse 6 to 8, halos karugtong siya nung paalala sa mga mas nakatatandang kababaihan, nakatatandang kalalakihan. Kumbaga parang bang linking word siya, kaya sabi niya, likewise, ganun din. Na, ang sinapaalala lang rito, na parang bang binigyan lang ng different approach kung paano mo i-approach yung mas nakababatang henerasyon, specific yung mga nakababatang kalalakihan. Kasi yung kanina, kung paano magiging halimbawa sa mas nakababata rin kababaihan, na kung paano sila magiging bon esempio once na sila magkakaroon din ng asawa. Ngayon, ito, para bang mas sinasabi, mas nakababatang henerasyon, mas nakababatang kalalakihan. Kasi yung itinuturo naman doon sa nakatatandang kalalakihan, nakatatandang kababaihan, mas nakababatang kababaihan, halos pare-parehas din naman yung matututunan mo na
may kinalaman sa tamang paglakad sa kanyang buhay pananampalataya. Dito, ini-specific lang yung different approach sa mga kalalakihan, sa mas nakababatang kalalakihan. Bakit? Kasi, alam naman natin, ang mga mas nakababatang kalalakihan ay mas matagal mag-mature. Bakit sa yung Maggiorene? Sa Pilipinas, ang Maggiorene, dito sa Italia parehas na 18. Pero sa Pilipinas, ang mga kababaihan 18. Mga kalalakihan, 21. Kasi mas matagal magmaturo ang kalalakihan. Mas matagal tumanda ang pagkaunawa sa buhay. Totoo yan! Totoo yan, mas mabagal. Kaya kasi David inis na si Sir Jenny ni David parang ang bagal-bagal, lagi na ng pa-baby. Kasi nga, kung titignan natin yung version ng To Be Sober-Minded sa Living Bible Translation, ang sabi nga niya rito, urge the young men to behave carefully, taking life seriously. Taking life seriously. Kasi ang mga kalalakihan, pa-easy-easy lang yan. Hindi late yan. Mas matagal, mas maagang mag-mature ang kababayan. Totoo yan. Ako, aminado ako. Salamat na lang nakakilala ako sa Diyos. Kumbaga, totoo yan. Aminin niyo na totoo yan. Na ang kalalakihan mas mabagal mag-mature. Yun nga lang, kapag nag-mature din, talagang gusto niya focus na talaga siya. Amen. Kumbaga, kaya nga sabi sa Living Bible Translation, urge, hikayatin niyo ang mga nakababatang kalalakihan to behave carefully, taking life seriously. Kumbaga, tingnan niyo ng tamang pananaw nang may kaseryosohan ang buhay. Yun ang pinapaalala. Kasi nga halos parehas lang naman kung paano mamumuhay ang mga nakababatang kalalakihan, itinuturo sa kababaihan, kung paano malalakad, ika nga, yung bon essential, ika nga. Ngayon, para bang ini-specific lang yung mas nakababatang kalalakihan, na kayong mga batang kalalakihan, ang mas harapin niyo ang buhay na may katotohanan. Taking your life seriously. This is the command Titus told para kay sinabi ni Pablo kay Tito na ipaunawa mo sa mga kalalakihan, sa mga mas nakababatang kalalakihan. Kasi nga, kung iintindihin natin, maging si Tito, si Titus, ragazzo rin to si Tito. Ngayon, si Tito, para magkaroon ka ng responsibilidad na manguna sa iglesia sa Creta at magtuturo ka ng sound doctrine, sinasabi na hindi ka lang basta magtuturo. Dapat maging bon exemplo ka rin. Maging magandang halimbawa ka rin. Yun ang nais ipaunawa rito. Oo, magtuturo ka ng sound doctrine, pero dapat yung pagiging tagapagturo mo, makikita sa iyo na born exemplo ka dyan sa itinuturo mo. Yun ang nais ipaunawa ni Pablo kay Tito na dapat ipaunawa sa mas nakababatang mga kalalakihan. Kasi nga, ang sabi nga niya rito na Paul is giving us a picture of a person who is living out the gospel. Isinasapamuhay niya kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At ang paalala nga sa atin, na alam naman natin na maraming distractions, maraming pwedeng makapigil sa iyo para hindi ka magpatuloy o hindi ka madistract ka sa iyong paglakad. Ang encouragement
ni Pablo, Paul's encouragement to the younger generation is a call to resist the pull of the world and to find strength in the Spirit. Ibig sabihin, huwag kang magpa-distract sa mga bagay na naririto sa paligid, sa mundong ito. Ang sundin mo ay kung ano yung sinasabi ng Santong Espiritu nasa sayo. Katulad halimbawa ng testimony ni Sam kanina, na para bang nadi-distract siya, may papagod, para bang may oras na parang masiglang-masigla, may oras na parang nangihina, nakakatamad. Pero huwag kang magpa-distract doon. Ang sundin mo ay kung ano yung sinasabi ng Espiritong ipinagkaloob sa iyo. Yan ang siyang pinapaalala sa mas nakababaang mga kalalakihan. Ang sabi nga niya rito, showing dignity and reverence. They must approach the ministry and the function of preaching and teaching with dignity and seriousness. Dapat nilang harapin kung ano yung ministry o function, kung nag-share ka na, nagtuturo ka na, harapin mo na nag-share ka, dapat makakita sa'yo. Nagtuturo ka, tumatayo ka, nag-preside ka, dapat nakikita sa iyo. With dignity and seriousness. Ang paalala pa nga niya rito, incorruptibility. They are to have pure motives and preach a pure doctrine. Yung pagtuturo mo, laging tama ang motibo mo sa paglilingkod mo. At isang pinapaalala pa nga niya rito, sound in speech. Kumbaga, the message must be true to God's Word, for only God's Word can make people sound healthy and realistic. Makatotohanan. Kung ano yung sinasabi. Kumbaga, mga pinapaalala sa younger generation. Kasi nga, ang younger generation, mas madali yan ma-distract. Kasi mas malilibangin pa yan. Lalo pa nga ang mga mas nakababatang kalalakihan. Kasi matagal magmatuto. Ang sabi sa atin na ang buhay natin na sinasapang buhay, may epekto yan sa mga taong nakakasalamuhan natin, ginagawa natin. Ang tanong na lang dito, mas nakababata ka man, mas nakatatanda ka man, anong message ang ipinakikita mo sa pamamagitan ng buhay na meron ka? Mas nakatatanda ka, mas nakababata ka, ay ang tanong, anong message ang pinakikita mo sa mga nakakasalamuha mo, sa mga nakakasama natin, sa paligid natin? Anong halimbawa ang pinakikita mo? Nagpapakita ba ng magandang halimbawa? Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya natin, nabibigyan natin ng glory ang Diyos o hindi? Yan ang siyang pinapaalala sa atin dito sa younger generation, older generation, at yung pangatlo na pinapaalala sa atin dito, the bond servant. Doon sa verse 9 and 10. Exhort bondservants to be obedient to their own masters, to be well-pleasing in all things, not answering back, not filtering, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. Nais ipaunawa ni Pablo sa mga talatang ito na tayong mga Kristiyano, Christian workers, we are considered
bondservant, mga tagapaglingkod. At kinakailangan tayong magkaroon ng mga tangiang ipinapaalala ng Diyos sa mga sandaling ito. At ang sabi nga niya rito, application for those who work and their relations to their employer. Halos lahat naman sa atin, di ba? Halos may mga amo na. May mga amo tayo. Mga manggagawa tayo. Kaya, ang paalala sa atin, maging noon, nagkakasama yung mga alipin at yung mga alipin at yung mga amo nila nagkakasama. Kumbaga pinapaalala na dapat ganito ang ugali ng isang naglilingkod sa kanyang pinaglilingkuran. Ang sabi niya rito, obedient. Marunong sumunod. He is to follow instructions and be obedient to the desire of his overseer. Handa siyang sumunod sa mga instruction ng kanyang boss. Hindi ikaw ang masusunod. Kumbaga, yun yung pinapaalala sa atin. Kaya nga, kung tutusin, yung pagiging kalalagayan natin na tayo'y Paul, badante, kumbaga, katulong, parang mas na-threatening ka na. Kasi, mas mahirap yung parang, sa Pilipinas naman, hindi ka naman magkakatulong, di ba? Dito ka lang naman nagpakatulong eh. Sa Pilipinas, hindi ka naman nagkakatulong. Kung hindi Euro, magpapakatulong ka ba? Hindi. Pero dahil doon, na-threatening kang sumunod. Ganon ang pinapaalala sa atin. Obedient. At isang pinapaalala mga sa atin dito, well-pleasing in all things. He is to do all he can do to be pleasing. Dapat niyang gawin yung kanyang magagawa para maging kalugod. This involves your attitude, your actions, your thoughts, and your deeds. Kumusta ang ugali mo sa amo mo? Kumusta ang asal mo sa trabaho mo? Baka mas matapang ka pa sa amo mo. Kumusta kang mag-isip sa amo mo? Kumusta ang pagkatrabaho mo sa amo mo? Kumbaga pinapaalala yan. Pinapaalala ni Pablo sa bawat isa sa atin sa mga sandali ito. Isang malinaw na sinasabi nga niya rito, not answering back. Ang hirap ano? Minsan napipikong ka rin, gusto mo na talaga sumagot eh. Pero yan yung sinasabi ng salita ng Diyos eh. Kumbaga, not answering back. Huwag ka sumagot. Kumbaga yun yung paalala ng Diyos sa mga sandali ito. At ang sabi pa nga niya rito, not pilfering. The Christian workman does not steal. Hindi siya nagnanakaw. Kasi, ang sabi nga niya rito, yung Greek word raw na nais ipaunawa rito, ay nais niyang ipaunawa na yung kahit maliliit na bagay lang, stealing small or petty items na sinasabi. Pero pag nanakaw pa rin yun. Sino sa inyo yung parang pakiramdam mo, agrabyado ka sa amo mo? Kaya ang record, kuha ako nito. Lagi na lang ako lugi sa oras ko. Kukuha ako nito. Kukuha ko soft drinks, nasa siya ko. Libre ka sa
Kumbaga, yung pakiramdam mo, lugi ka kaya binibigyan mo ng rason yung sarili mo para gumawa ng isang bagay. Ha? Isang bawang, isang patatas, wala ako sa bahay. Kumbaga, pakiramdam mo kasi agrabyado ka kaya nilalagyan mo ng rason sa pag-iisip mo kung paano ka mag-reasoning. Pero yun yung pinaalala sa atin, not pilfering. Dapat ang isang Kristiyano na hindi marunong magnakaw o mangupit. Kasi pag sinabi ng mangupit, konti lang. Pero ang pinapaunawa nga sa Greek word na pinanggalingan nito, kahit maliit na bagay lang, parehas yun lang. Yung isang pinapaalala pa, ang sabi nga niya rito, showing good fidelity. Malinaw na trustworthiness, loyalty, and faithfulness. Yung mapagkakatiwalaan ka. Yung makita ka, makilala ka, na isa kang mapagkakatiwalaan lingkod. Ika nga. Ibig sabihin, kahit wala yung amo mo, alam mo na ito yung responsibilidad mo, ito yung layunin mo, ito yung gawain mo, gagawin mo. Ika. At dito, alam naman natin na hindi madali ang mga bagay. Kaya nga biyaya lamang ang lahat. It's all by grace of God kung bakit tayo nakapagpapatuloy. Kasi hindi naman talaga natin, kumbaga meron tayong desire na magawa, pinapaalala sa atin na mas nakatatanda ka man, lalaki ka man nakatatanda, babae ka man nakatatanda, may asawa ka man, o babae kang mas bata, o lalaki kang mas bata, lahat tayo tagapaglingkod. Pinapalalahanan tayo ng Diyos sa masa ito. Na ang buhay natin sa biyaya ng Diyos, sa pananampalatayang pinagkaloob niya sa atin, makita sa atin na tayo'y nababago. At pinaunawa sa atin na ang layunin natin, ipurso natin ang kabanalan na ipinagkaloob o pinapaalala sa atin ng Diyos sa ating paglakad bilang isang mananampalataya para na sa gayon maging bon exemplo tayo sa mga taong nakakasalamuha, nakikita, nakakakilala sa atin. Sa ating pagtatapos, ang sabi nga niya rito, the faith that can adore. Ang pananampalatayang makapagpapalamuti o makapagbibigay ganda. Ika nga. Ang sabi niya rito, it is the glory of the gospel which can transform lives that can adorn God's truth. Yung kadakilaan ng mabuting balita na nakapagbabago ng buhay natin, na siyang makapagbibigay ganda ng salita ng Diyos. Kasi nababago ang buhay natin eh. Ang nakalulungkot ay kapag, how sad it is kapag we dishonor the teaching of God, our Savior, by living in ways that fail to communicate the power of the message. Na kung yung pamumuhay natin ay salungat, hindi nagbibigay karangalan doon sa mga natutunan nating salita ng Diyos. Kasi salungat doon sa mga sinasabi natin, dapat ay natututunan natin. Yun ang siyang nakalulungkot. At ang isang patotoo na the value of gaining the truth of God's Word ay yung is always supremely apparent in the result it produces. Yung kahalagahan na talagang meron kang nalalaman sa katotohanan ng salita ng Diyos ay kung ano yung nagiging resulta o bunga dahil dito. Kung talagang may natututunan ka, may magiging resulta yung mga natutunan. Manalangin po tayo.
Ama, purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Ama, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, O Diyos, sa oras nito na minsan pa, tinuruan mo kami, Panginoon, mula sa iyong mga salita. Buhay ka, O Diyos, katulad ng iyong mga salitang buhay, Panginoon. Tunay nga, Ama, na napaparangalan namin ikaw, Panginoon, kung patuloy na nababago ang aming mga buhay, Panginoon. Patuloy na nakikita sa amin, Panginoon, na tunay nga ang salita mo, Panginoon, ang siyang kumikilo sa amin, nagiging gwida sa amin, kung paano po kami lalakad, Panginoon, ayon sa iyong nais, Panginoon. Lord God, minsan pa, dalahin ko, na sa mga oras at sandaling, Panginoon, na kami nagkukulang, patawad po, Panginoon, sapagkat tunay nga na biyaya mo lamang kung bakit kami nakapagpapatuloy, Panginoon. Pero minsan pa, paalala mo sa amin na tunay nga, Lord God, meron po kaming Santong Espiritu na kaya namin mapagtagumpayan, Panginoon, ang aming mga kahinaan. Sapagkat ang lahat ng ito, O Diyos, ay napagtagumpayan na ng aming Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kailangan po namin panghawakan ang katotohanan mula sa iyong mga salita upang ito nga po, O Diyos, ay aming magawa, Panginoon. Lord God, salamat po, O Diyos, sa oras ito. At ang dalangin nga po na sa tulong at gabay mo, Panginoon, na tunay nga na hindi lang po namin ito napakinggan sa oras na ito. Bagkus, patuloy ito magpaalala po sa amin, Panginoon, na tunay nga na tumimo ito sa aming puso at isipan upang nasa gayon, ito po yung aming gamitin na sandata once na kami haharap o darating sa mga sitwasyon akala namin hindi namin po pagtatagumpayan, Panginoon. Pinapaalala mo po sa amin kung paano po kami mabuhay para na sa gayon makita nga po sa amin na tunay nga na kami lumalakad ayon sa pananampalataya. Ikaw, O Diyos, ang siya nagkaloob. Salamat po, Ma. Ito po, O Diyos, ang aking samdalangin na may pasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Patuloy po tayong manalangin.